Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang pinakahuling ulat tungkol sa bagyong mino-monitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong Sabado ika-27 ng Setyembre taong 2025, ang bagyo ay nasa kategoryang Severe Tropical Storm, ngunit posible itong lumakas at maging isang ganap na typhoon. Huling namataan ng bagyo sa layong 505 kilometro kanluran ng Abukay, Bataan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hanging umaabot sa 120 km per hour at may pagbugso na 175 km per hour. Kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 35 km per hour at malapit na sa boundary ng PAR. Kahit na posibleng maging typhoon ang bagyo, wala itong direktang epekto sa ating bansa. Gayunpaman, hinihila pa rin ito ang hanging habagat. Wala na ring nakataas na wind signal dahil wala itong direktang epekto sa bansa. Sa mga susunod na oras, inaasahang lalabas na ito ng PAR. Base sa latest track ng Bagyong Opong, noong Biyernes ng 8 PM, malapit pa ito sa ating kalupaan at sakop pa rin ng cone of probability ang ilang lugar sa bansa kaya may nakataas na wind signal. Ngunit ngayong umaga ng 8 AM, malapit na ito sa boundary ng PAR. Dahil sa pagkilos nito na 35 km per hour, mas bumilis ang paglayo nito sa ating bansa. Sa kasalukuyan, walang direktang epekto ang Bagyong Opong sa ating kalupaan. Ngunit ang hanging habagat ay patuloy pa ring umiiral sa kanlurang bahagi ng bansa, lalo na sa Palawan, Bataan, Zambales, at Occidental Mindoro. Asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan dahil sa hanging habagat. Patuloy na tumutok sa mga ulat na ilalabas namin para sa pinakahuling update sa lagay ng panahon. Bukod dito, may mino-monitor din tayong mga masamang panahon sa silangang bahagi ng bansa. May dalawang low pressure area na posibleng pumasok sa PAR. May low chance na maluso ang unang LPA sa mga susunod na araw. Samantala, ang kasunod nito ay may medium chance na mag-develop bilang isang tropical depression. Imo-monitor natin ito kung patuloy itong lalakas o tuluyan ding malulusaw. Sa kasalukuyan, wala itong direktang epekto sa ating bansa dahil malayo pa ito sa ating kalupaan. Ngunit sa mga susunod na araw, posible itong makalapit. Kaya ugaliing maging updated sa mga ulat na aming ilalabas. Base sa pinakahuling tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, mula ika-26 ng Setyembre hanggang ika-2 ng Oktubre, ang Bagyong Opong ay tatawid na ng ating kalupaan. May posible ring kasunod itong bagong masamang panahon o LPA sa silangang bahagi ng bansa. Mula ika-3 ng Oktubre hanggang ika-9 ng Oktubre, ang papasok na LPA na nakita natin sa silangang bahagi ay posibleng tumawid ng ating bansa at posible ulit na may mabuo sa silangang bahagi na nakikita natin ngayon sa satellite image. Base sa climatological track sa buwan ng Oktubre, maraming bagyo ang tatawid sa ating bansa at posibleng maglandfall sa Visayas, Bicol Region, o sa silangang bahagi ng Luzon. Pinaghahandaan natin ang tatlong senaryo na ito upang makaiwas sa malubhang epekto. Mayroon ding senaryo na lalapit sa ating kalupaan bago ito tuluyang lumihis o kumilos pa hilaga-silangan. Para sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa, asahan pa rin ang bahagyang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa, lalo na sa Palawan, Occidental Mindoro, Bataan, Zambales, at Batangas dahil sa epekto pa rin ng hanging habagat. Sa mga nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan natin ang improving weather system dahil sa paglayo na ng Bagyong Opong. Kaya makakaranas na tayo ng init na panahon, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Sa buong bahagi ng bansa, improving weather na po tayo maliban sa apektado ng hanging habagat. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa ating karagatan, wala na tayong gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit mag-ingat pa rin sa kanlurang bahagi ng bansa dahil inaasahan natin ang maalon na karagatan dahil sa Bagyong Opong na palabas na rin ng PAR. Ito po ang pinakahuling update sa lagay ng ating panahon. Ingat po mga kababayan at God bless us all.